Good morning guys, good morning, good morning. Magandang umaga sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning po sa ating lahat. At sa ating dyan mga kababayan sa ibang bansa, sa abroad, ating mga OFW, ating mga seafarers, magandang umaga po sa inyo, magandang gabi, magandang hali at magandang gabi sa inyo mga kababayan. Ingat po kayo sa inyong mga hanap buhay mga kababayan. At mga kababayan, dito po tayo ngayon. Tayo po ay mag-usap-usap sandali mga kababayan regarding po doon sa nangyari sa Senado. Pero umpisahan muna natin dito mga kababayan ng background na vlog na rin natin mga kababayan na sa House of Representatives ay na-impeach na po si VP Sara Lustay mga kababayan dahil sa mga maraming ebidensya nakitaan na ang House of Representatives sa ating Vice Presidente na lalo na po doon sa AMLAC nakita ang kanilang kung paano lumabas-pasok ang pera mga kababayan. So sa pangalawang beses siya ay na-impeach sa House of Representatives mga kababayan dahil sa mga ebidensya na nakalap ng mga buti nating congressman mga kababayan. At ito naman ang isang pangyayari mga kababayan, May 11 Lunes mga kababayan, kasi yun nga po yung dineclare na ng House of Representatives na impeach na si Sara mga kababayan. So ngayon dito naman tayo pupunta sa Senado mga kababayan. Mayroong malaking drama, may malaking script mga kababayan, no? Yun nga po, kung inyo nabalitaan ay nagkaroon sila ng butuhan mga kababayan na nawala na nga si Senator Soto bilang isang Senate President mga kababayan. At ito naman si Adan Peter Cayetano, biglang lumabas si Bato de la Rosa mga kababayan. So ibig sabihin itong mga Duterte allies, alam nila kung saan nakatago si Bato from the start mga kababayan. Alam nila kung saan talaga nakatago. Siyempre may contact sila, di ba? So sa aking pag-analyze, sa aking pag-iisip mga kababayan, so sa tingin niyo mga kababayan, alam lahat ng mga Duterte allies kung saan nagtatago si Bato? Sa tingin niyo mga kababayan? So ibig sabihin talaga alam nila kung saan nagtatago si Bato. Kaya pagdating ng Mayo 11, sinabi rin ni Peter Cayetano sa kanilang sasakyan nakasakay si Bato de la Rosa. So well planned mga kababayan ang kanilang ginawa, kasi nga magbubutuhan sila sa Senado. At yun pala, merong warrant of arrest galing sa ICC mga kababayan. Excuse me po. At nandoon na sa Senado mga kababayan, yun nga, natungayan natin, nagbuto sila. Nanalo ito si Cayetano, si Mr. 10K. Pero nakakatuwa sa butuhan, ito si Loren Licarda mga kababayan. Kung inyo nakita sa video, tumayo siya, umikot siya, tumingin siya kung sino ang bumoto o ilan ang bumoto. Mga kababayan. Tapos pagdating ng hapon, yung ibang ating mga senador ay nagsiuwian na. Yung minority umuwi. Bandang gabi, bigla na lang nagkaputukan doon sa Senado. Excuse me po. So nagkaputukan daw sa Senado. Sabi naman ni Babalina, inaatake na daw yung Senado. Pero kumukuha ng video mga kababayan, kung nakikita nyo po yon sa mga mainstream media, sa mga video,
Siya mismo kumukuha ng video pero nakangiti. Yun ba yung nakangiti? Dapat makikita mo itsura mo na matatakot ka kasi may putukan sa loob ng Senado, diba mga kababayan? Pero hindi, nakangiti at nagbibideo pa mga kababayan. So ito si Peter Cayetano, Panginoon, ito si Cayetano, dahil sa gusto niyang, sa kanyang ambisyon na maging Senate President, ginamit niya si Bato para sa butuhan, para maging marami sila. Tapos pinotektahan nila ito si Bato, mga kababayan, dahil sa ambisyon, dahil sa karapal sa posisyon, nang dahil kay Cayetano naging circus ang Senado, naging katawa-tawa ang Senate House, mga kababayan, dahil sa ginawa niya, dahil sa ambisyon niya, mga kababayan. Gawin ang lahat para masunod ang kanyang gusto. At yung isa pa doon, mga kababayan, ang gusto talaga nila, sila ang magmamando sa impeachment trial ni Sara Lustay, kasi nga siya maging Senate President. 13 sila. So kung magbutuhan 13, baka manalo sila na not guilty si Sara Lustay, mga kababayan. So ganun ang ginawa nila lahat. Planado yun, mga kababayan. Diba sa tingin nyo, sa inyong pag-analisa, mga kababayan? So yun nga, no, nakita natin na ito si Cayetano, Mr. 10K, abogado siya, alam niya ang batas, na may warrant of arrest galing sa ICC, pero pinotektahan niyo pa rin ng isang taong may warrant of arrest. Kaya hindi natutulog ang mga taong bayan sa inyo, 13 senador na mga tirador, senador na tirador. Kaya mga kababayan, ang kanilang drama, kanilang script, ang kanilang director na si Cayetano, ang dalawang best actor nila, si Robin Bigote at si Bato, yun. Sabi nga ay figures don't fly. Pagdating naman doon, mga kababayan, sa kanilang bandy club, yung mga minority senators ay maaga na si alisan. Sila halos sabay-sabay sila umalis, mga kababayan. Alas 11, alas 12 ating kape, mga kababayan. At yung isang huling umanong nakaalis ay si Bigote, mga kababayan. Siyempre kasama na si Bato, mga kababayan, sa Senate. Protektado nila yon, di ba? Kaya nga dinala nila sa Senate para protektahan. Pinatakas. Escape daw, escape. Hindi naka-escape yung, hindi pinatakas kasama ni Bigote, mga kababayan. Sigurado yun, sinama ni Bigote yun, mga kababayan. Siyempre kung ikaw senador, ang inyong sasakyan ay kilala, markado ng mga security guard dyan sa Senado. Pag exit mo, hindi naman yan titingnan ng security guard, tataas lang yan ng kamay, sasaludo, pati ang kanilang mga bodyguard, nandun na yun sigurado. In my opinion, mga kababayan, kasama na doon si Bato sa paglabas ni Bigote sa Senado. Kaya dapat ito makasuhan, mga ito, maimbestigahan ng maayos ito. Sa video nakikita nga, kitang-kita sa video. Sabi ni Jengay, sabi ni Loren, itago yung CCTV footage, mga kababayan. Alam nyo ba, nakita nyo mga yan, mga putukan? Window glass o pinatamaan ang taas-taas. So ibig sabihin, planado talaga. Kahit tumayo ka, hindi ka matatamaan kasi ang taas bandang silig na tinamaan ng mga bala, mga kababayan. So
Kaya lang sablay pa rin sila mga kababayan. Sablay pa rin ang kanilang mga pinanggagawa. Basta mali ang iyong ginagawa, lumalabas pa rin ang katotohanan mga kababayan. Kaya antayin natin hanggang 2028 itong mga taong ito. At gumising na kayo mga kababayan. Huwag na po kayo magsuporta sa mga ganito klaseng tao. Pasensya na po, masama yung ating lalamunan mga kababayan. Huwag nyo na po suportahan ng mga ganitong tao. They are serving for their own interest, not for the Filipino people, not for the country, not for the constitution mga kababayan. Kaya tayong taong bayan ang humusuga sa kanila pagdating ng eleksyon mga kababayan. Sorry po. Kaya magbago na po kayo mga kababayan, magbago na tayo. Mag-isip-isip na po tayo kung sino ang tama nating ilok-ulok sa pagka-presidente at mga senador mga kababayan. Yung totoong naglilingkod sa bayan, ang totoong mayroong pagmamahal sa bayan, ang totoong mayroong malasakit sa bayan mga kababayan. Kaya gumising na po tayo lahat. Sa ating mga kamay ang tanging kasagutan mga kababayan. Hindi sa kanila kundi sa ating mga kamay. Pwede natin silang tanggalin sa kanilang pwesto mga kababayan. Kaya magbago na tayo. Sabi nga mag-isip ka ng 1,000,000 times bago mo butuin ang isang tao. Kaya ang kanilang drama mga kababayan ay listado. Ang kanilang script ay listado mga kababayan. Pasigaw-sigaw, under attack doon ang Senado. Under attack the Senate. Ganon din si Babalina mga kababayan. Under attack. Under attack pero nakatawa-tawa. Tapos kikita mo nagpupulong-pulong sila sa lamesa. Alam nyo ang wala? Si Bigote at si Bato mga kababayan. Kasi wala na sa Senado. Sa premises ng Senado mga kababayan. So dito na lang tayo mga kababayan. Please comment down below. Please like and share sa ating munting vlog. Maraming salamat po sa inyong panonood. Maraming salamat po sa buhay na patuloy na binibigay sa atin ng Panginoon mga kababayan. Sige, dito na lang tayo. God bless us all. Bye bye.